Nakararanas pa rin ng kakulangan sa supply ng kuryente ang mga lugar sa Luzon at Visayas. Ang problemang yan ayon sa Energy Department, pinapalala pa ng mga plantang matagal nang naka-force outage. Nakatutok si Maki Pulido. Sinimula na ng Department of Energy mag-inspeksyon ng mga planta ng kuryenteng matagal nang di makapag-supply ng kuryente. Isa rito, noon pang 2022 naka-forced outage, aabot naman sa 2 planta noong nakaraang taon pa. Hindi naman daw para manita, pero para kumpirmahin kung ang inireport bang sira, yun nga ang dahilan. Pinapalala kasi ng mga plantang matagal nang naka-forced outage ang kakulangan sa supply ng kuryente. Hindi kami regulatory body. Sa halip, kaya kami umiikot ay para malaman namin kung paano yung progreso ng kanilang pag-repair. May mga matagal nang naka-forced outage, may mga planta ring hindi pa online matapos maapektuhan ng bagyong Aghon. Kaya sa ikalawang araw, nagka-red at yellow alert sa Luzon. Yellow alert o kulang naman sa reserbang kuryente sa Visayas. Laging nagbabantay ng balita si Lolo Benjamin, kaya pag naririnig na niya ang mga red at yellow alert, nag-aalala na siya para sa susunod na electric bill. Dahil kulang po ng supply ng power. Tataas na naman ang bayarin sa kuryente, di panibago. Gastusin na naman. Maging asosasyon ng mga electric cooperatives nag-aalala. Maaari kasing mataas pa rin ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperatives nitong Hunyo dahil mataas pa rin ang bentahan ng kuryente sa spot market dulot ng mga red at yellow alert. Dahil mataas po yung cost sa market ngayon, which will be billed to the consumers this June. So, asahan po nila na mataas po talaga sa June. Kaya may information dissemination campaign daw ngayon ng ilang electric cooperatives para ipaintindi sa kanilang mga miyembro na ito ang dahilan ng pagtaas ng generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.